Mapusong araw sa iyo. Welcome sa Usapang Puso sa Puso, brought to you by the Philippine Heart Association. Samahan niyo kami para sa iba't ibang heart health advice, facts at mga kwento. Make sure to watch and listen because your heart matters. Isang umatigabong good morning sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Dr. Don Robs Perez, aka Doc Heartthrob, muling nagbabalik po sa Usapang Puso sa Puso. Ngayong araw, hindi tulad ng nakasanayan na tayo ay nag-heart-to-heart talk, ngayon ay magle-level up tayo sa isang nakabubuhay o mapaghimalang aksyon tungo sa isang ligtas na komunidad. I know it sounds maybe a little breathtaking, pero diretsuhin ko na kayong lahat. Nasaan ka mang panig ng mundo, ano man ang ginagawa mo, maari kang maging isang superhero. You can be a lifesaver. Huwag na kayong magulat kung bakit, dahil kung hindi ngayon, kailan? Tayo ay magiging mga puso ng pagbabago, but before becoming a vessel of change, there will be tools to maximize. And it is not as easy as that. This Philippine Heart Association Usapang Puso sa Puso or UPP episode is anchored to the idea on how to save lives. Because October 16, mga kaibigan, ito ay dedicated to a venture called World Restart a Heart Day. Ngayon, kami po sa PHA, we started to join this global call to be a loud voice of Restart a Heart Day in 2021, 3 years ago. We did it through our online Usapang Puso sa Puso, dubbed as Surviving Sudden Cardiac Death, Stories on Second Chances in October 2021. The following year, October 2022, using the same platform, the UPP World Restart a Heart Day special was pegged on CPR Ready Philippines. Ready ka na ba? Now, in October 2023, that was last year, ang aming ikatlo, the UPP episode title was Zap Pinas, Kaligtasan ng Sambayanan, AED ay Damihan. At sa taong ito, this particular UPP World Restart a Heart Day is aptly titled Hashtag Emergency Response for All, AED in Creating Second Chances. And speaking of restart, paano nga ba natin muling patitibukin ang isang pusong minsan nang huminto? Alright, so sa ating mga kababayan, ang sinasabi nating sudden cardiac arrest ay yung biglang humintong pagtibok ng puso na ito nagiging dahilan kung bakit namamatay ang isang tao. Kaya priceless po ang CPR, mga kaibigan. Knowledge or hands-only CPR at yung paggamit po ng tinatawag nating AED o Automated External Defibrillator ay nakakadugtong ng buhay. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang AED? Ang AED ay isang maliit lamang na bagay, isang gadget, portable siya, and it's life-saving. It's a device na binabalik niya yung kuryente sa puso. Mga kaibigan, kasi ang puso natin ay pinatatakbo na ng kuryente. Pag nag-sudden cardiac arrest, humihinto yan. At itong AED na to, tinutulungan niyang bumalik ang ritmo o yung pagtibok muli ng puso. So, nakakaligtas po siya ng buhay ng isang biktima ng sudden cardiac arrest. So, ang biktima ng sudden cardiac arrest, yung puso niya, kailangang mapatibok natin sa loob ng 6 na minuto para maiwasan po natin yung permanent damage sa utak. Kasi kung nabuhay man ang puso, kung siya naman ay gulay, para saan pa para nabuhay? Kaya kailangang ibalik ang kuryente ng puso. How do you get an AED? How do they come in handy? Sabi nila, mahal daw ang AED. Tunay naman na mahal talagang AED. Pero kung ikukumpara mo sa presyo ng buhay o kaya ang halaga ng buhay, hindi po natin mapapantayan yung buhay na madudugtungan natin. Kaya ang AED po ay isang praktikal na gadget. It's a life-saving gadget. Kaya po dapat sa pamayanan meron tayong AED. Kaya nga po kami sa PHA nananawagan po sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan na sana po mag-deploy tayo, maglagay tayo ng AED sa bawat pamayanan para sa ganun po ay nagbibigay tayo ng tsansang mabuhay ang isang biktima ng sudden cardiac arrest. Kailangan nating himayin o kumustahin ang ating journey of spawning a cardiopulmonary or automated external defibrillator ready or tinatawag nating CPR or AED ready country. Ngayon mga ka-UPP, bakit nga ba kailangan masundan ng CPR ng pagbibigay ng AED? Bakit nga ba ang Republic Act 10873 o ang CPR Act in 2016
na actually nire-require ang mga kabataang estudyante sa K-12 sa pampubliko at pribadong eskwelahan na dapat mag-undergo ng CPR training, ito ay nakabinbin pa. Matagal na pong batas ito, pero sa ngayon, nananawagan po kami sa Department of Education. Kalampagin po natin. I-implementa po natin ito. Kasi sa bawat taon, sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat segundo na may namamatay, sayang po yung pagkakataon na mailigtas natin kalimbuhay. So, the general idea is teaching and empowering students, yung mga nasa edad na mas 10 taon at yung mas matanda pa rito, para po matuto sila. At maaari din silang magturo sa kanilang mga kasama sa bahay para ang bahay po natin, bawat kabayan sa Pilipinas, ay maging ligtas. Yan po yung tinatawag nating PHA CPR Ready Philippines campaign at ang goal po natin ay bawat tahanan mayroong marunong mag-CPR. Yun nga lang mga kababayan, ang nakalulungkot dito ay batas man ito, hindi pa rin natin nararamdaman ang batas. It has yet to be implemented. Kaya po, nananawagan po kami, Department of Education, sa bagong sekretarya ng DepEd, pakibilis-bilisan po sa bawat segundo, marami po ang namamatay. Dumako naman tayo sa isang punto. Alam nyo ba that right after marking this milestone, ang PHA po naglobby ng pagpasa po ng AED law. Ito yung nire-require po ang bawat pamayanan ay magkaroon po ng AED. Pero tulad ng sabi ko, nakabinbin pa rin ang batas, ang bill, kasi bill pa ito, hindi pa batas, sa Congress. Sa Senate, hindi po umaandar, pero 8 taon na po itong nilalabi po ng Philippine Heart Association. Pero happy na rin po kami, sana po ay magtuloy-tuloy, nasa Committee on Health at for second reading na siya. Pero malayo pa po mukhang we're not getting there soon enough. Pero ang PHA hindi po hihinto sa pangangalampag, sa pangungulit po sa ating mga lawmakers na sana po ang bill na ito ay magiging batas na. Gusto ko lang sanang i-emphasize din ng PHA, hindi po kami huminto, hindi po kami napapagod para po maisakatuparan natin ang tinatawag nating CPR Ready Philippines. In fact, we have our battle cry including Get That AED. During the launch of the AED.ph video, syempre ang fini-feature doon yung kamukha ko po. Yung actually, sabi nga nila na pagkakamalang kami, pero syempre mas sikat siya, si Richard Gomez. So, huwag ko kayong kumontra. Minsan si Coco Martin, pero huwag na kayong kumontra. Sa akin lang po yon. At of course, yung ayaw ko kung natawa kayo doon pero meron pa po kami isang battle cry, yung ZAP Pinas. Ang ZAP po, ibig sabihin nun parang kinukuryente mo yung puso. Ito po yung napapanood natin sa mga pelikula o kaya sa teleserye na kapag nag-cardiac arrest ng pasyente, kinukuryente yung dibdib o yung puso. ZAP po ang tawag doon kapag Ingles. So pinagdugtong namin, ZAP Pinas. Kailangan po ang Pilipinas ay AED ready. So ZAP Pinas, kaligtasan ng sambayanan, AED sa pamayanan ay damihan. So, nung July po last year, ginawa namin yan at tuloy-tuloy po ang battle cry na yan. At of course, nung itong nakaraan lamang na Hulyo, meron po kaming ZAP Pinas, pamayanang handa, pamayanang ligtas. So, hindi po kami humihinto. Sana po hindi kami maubusan ng creativity para itong battle cry namin ng ZAP Pinas ay tuloy-tuloy. Pero hihinto lang kami ng ganitong pagiging creative kapag ang ating mga tagagawa ng batas ay mayroon nang naipasang batas at magkakaroon na po tayo ng AED sa bawat kanto ng ating pamayanan. Pero nakalulungkot mang sabihin, malayo pa po talaga tayo para marating ang level na merong AED sa Pilipinas. Mukhang hindi pa po sapat ang awareness ng bawat Pilipino, lalo na po ang ating mga mambabatas, ang ating government officials sa halaga ng AED. Bakit at sino ang dapat mag-develop nito? Kami bang PHA? Pwede din, pero ultimo ora sa pamahalaan po ito. Walang AED law ang Pilipinas. Ang public AEDs should be a common health emergency tool na visible po sa public places and spaces. Ang PHA CPR Council ay patuloy sa ginagawang faculty at curriculum workshop,
Pinagpapatuloy pa namin ang pag-usayan ng aming pagtitraining, and kami, mga doktor sa puso, we require ourselves to engage in continuous learning and of course advocacy to help Filipinos learn how to do CPR and how to save lives. Ang PHA po ay walang tigil sa AED awareness campaign. Nagsasagawa ng AED training, hindi lang po para sa mga health professionals, pero sa pangkaraniwang tao. Tawagan niyo lang po kami at nanandun po kami para sa inyo. Ang hands-only CPR hindi sapat. Yung pagbomba po sa dibdib. Ang CPR po kasi ay masasabi nating nadudugtungan yung buhay yung isang biktima ng sudden cardiac arrest. Pero mas mainam po kung meron tayong AED. Kasi pag binigyan po natin ng kuryente yung puso sa pamamagitan ng AED, mas mataas po yung tsansa na mabuhay ang isang biktima ng sudden cardiac arrest. So, nagiging 30 to 50% or even 60% chance of survival. Now, aminado po kami, hindi po ito magagawa ng PHA na mag-isa. Kailangan po namin ng tulong ninyo, tulong po ng media. Kaya po palagi naming inimbita ng media para ipapakalat ang aming advokasya. Kailangan po ng suporta ng national and local government. Kaya patuloy po kaming kakatok sa mga pinto ng mga mayor, governor, senator, kahit po siguro barangay captain. Ano po? Kasi kailangan din po natin ng private sector, ang mga private companies na dapat po maglagay ng AED sa bawat building. Ngayon, ang pamilya po ng PHA, we have a very strong support system at ang CPR Council ay 3 taon na magkakasunod na gumagawa ng yung tinatawag po naming faculty development training. So patuloy po naming pinapahusay ang aming kakayanan para magturo at mag-train ng Pilipino sa CPR. At ito po ay kaakibat po namin ang isang international organisasyon na gumagawa po ng rekomendasyon tungkol sa CPR. Yan po yung tinatawag nating ILCOR. Pero i-google nyo lang po yon. Medyo mahababang usapin din po yan. Okay, at sa puntong ito marami na po akong dinakdak. Sadyang madaldal po kasi ako. At meron tayong mga inanyayahang mga kapatid sa media para magtanong sa akin ng mga katanungan. Of course, hindi sila magbibigay ng sagot. Ako'y magbibigay ng sagot. So, ang una nating media partner na magtatanong ay si... Hello po! Ako po si Bel Surara ng Radyo Agila of Net 25. Meron po akong tanong sa ating usapang puso sa puso sa araw na ito. Una po, ano po ba yung tinatawag na heart attack? Ano po ang pagkakaiba nito sa tinatawag naman na sudden cardiac arrest o SCA? Papaano po maiiwasan yung malalang epekto ng SCA? At naging successful po yung event o yung activity na ginawa po ng PHA, pinangunahan po ng PHA, yung CPR Ready PH campaign, di po ba? Marami pong Pilipino ang dumalo. Yung po bang kaalaman at yung kanilang natutunan doon sa isinagawang activity, sapat na po ba yun para sila po ay makapagligtas ng mga taong biktima ng SCA? Yan lamang po, muli, ito po si Bel Surara ng Radyo Agila of Net 25. Maraming salamat, beautiful Bel Surara, para sa iyong katanungan. As always, wala kang sawang magtanong sa akin. I miss you. So, ang tanong mo, ano bang pagkakaiba ng sudden cardiac death? Ano ba ang pinagkaiba nito sa cardiac arrest? Magaling na katanungan. Ngayon ho, sa ating mga nakikinig sa Pilipinas at buong mundo, ang cardiac arrest po, ito ay general term. Ito po ang tawag kapag ang puso ay huminto. So, lahat po ng namamatay, cardiac arrest po yan. Okay? Hihinto ang puso. Kaya tawag natin cardiac arrest. So, lahat ng namamatay sa cardiac arrest tayo mawawala. Pero ano ang pagkakaiba ng sudden cardiac death o sudden cardiac arrest? Ito ay biglang paghinto ng puso. Parang walang warning, walang kaabog-abog, biglang huminto. Sa loob ng 1 oras, nagkaroon ka ng sintomas, sumasakit ang dibdib mo, bigla kang nahilo, nahirapang huminga, and in an hour's time, biglang huminto ang puso. So yun ang sudden cardiac death. Hindi nag-text, hindi nagpaalam sa'yo at bigla na lang namatay. Kaya po sudden. At ang kadalasang dahilan niyan ay isang sakit pa rin sa puso. Kadalasan po atake sa puso. Yung iba po, yung parang nag-convulsion yung puso. Yung tinatawag naming deadly cardiac arrhythmia.
Yung imagine po yung puso nagkumbulsyon at nangisay. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na hanggang sa huminto sa pagtibok ng puso. Ito po yung sudden cardiac death ang ginagawaran natin dapat ng CPR at ng AED. Lalo na kung ito ay nangyari sa labas ng ospital. Yung sa pamayanan po. Kasi pag nasa ospital yan, ibang sitwasyon. Nandun ang nurse, nandun ang doktor, nandun ang gamit. Pero pag sa labas po ito, sa plaza, sa park, o saan mang public place, dapat meron po tayong readily available na marunong mag-CPR at AED. Kaya po, ang aming kampanya, mag-train po tayo ng maraming tao para matuto ng CPR at maglagay na rin po tayo ng AED para itong sudden cardiac death ay, malabanan natin. So, na-gets mo ba, Tita Bell? Alright, so salamat. I think we are, meron pa tayong ibang katanungan? Magandang araw po sa Philippine Heart Association. Meron po sana akong isang tanong tungkol sa CPR at AED. Sa tingin niyo po, naunawaan talaga ng mga Pilipino ang kahalagaan ng CPR at AED sa kanilang araw-araw na pakikibaka, pamumuhay at kabuhayan? Maraming salamat po. Si Ed po ito ng SDN. God bless po. Alright, so ang sunod nating katanungan ay manggagaling sa ating kapatid na si Ed Usman mula sa SciTech Digital News. Ang katanungan niya ay sapat ba ang kakainan at kaalaman ng mga Pilipino? Sa tingin ko po, sa tagal-tagal na po naming nagkakaroon ng mass CPR awareness and skills training, sa tingin ko po, marami na rin po sa mga Pilipino ang marunong ng CPR. Pero kami po ay hindi humihinto sa pagte-train. Kasi sabi nga nila, ang paggawad po ng CPR ay isang skill. Ang skill po, kapag hindi po ito nagagawa, nakakalimutan po ito over time. So, kaya ang payo po namin at ang ginagawa po namin, kahit po nakapag-train na kayo dati ng CPR o ng paggawad po ng tinatawag nating hands-only CPR, kailangan pong paulit-ulit ito. So, how often ba? Sa aming pag-aaral, sa aming rekomendasyon, siguro kada 2 taon, kailangan ay mahasa mo ulit yung iyong skill, yung kaalaman mo ng paggawad ng tinatawag nating cardiac compression, o yung pagbomba sa dibdib, yan ay isang napakahalagang component po ng CPR. So, hindi ko masasabi kung ilang porsyento na ba, pero ang dami na po namin nagawa. Mga 10 taon higit na po kaming gumagawa nito. So, sa tingin ko po, may kahandaan na rin po ang Pilipino. At siguro isang follow-up na question, naintindihan ba ng Pilipino ang kahalagaan ng CPR? Sa tingin ko po, naunawaan naman po, ang aking problema lang po talaga, ay ang ating mga opisyal sa national level, sa ating local level. Kasi alam ko naman na alam nila na ang sudden cardiac arrest ay nangyayari. Ang problema lang po, kulang sa, masasabi nating political will para humanap po ng paraan para maglagay ng AED sa pamayanan. Kaya ito pong AED law po na nilalabi na po namin ng, birin mo 8 taon, 8 taon ngayon lang po na isa lang sa Kongreso. Marami na pong panukala ang mga past senators, past congressmen. Pero ngayon lang po talaga na isa lang na pinag-uusapan ng ating mga lawmakers. So, tuloy-tuloy lang po ang laban. Ang problema po ay wala sa Pilipino, nasa ating pamahalaan po. Walang takot pong sasabihin yan. Ayun, at panandalian nating puputulin muna ang ating kwentuhan, ngunit hindi pa po tayo dyan natatapos dahil marami pa ang ibabalita namin sa inyo sa susunod na episode na maaari nyo ulit abangan dito sa Facebook page ng Philippine Heart Association. I hope today's discussion have inspired you and provided valuable insights into life-saving potential ng AED at ng CPR. Now, moving forward, let's not forget that every one of us has the power to make a difference. By equipping ourselves with the knowledge of how to use an AED and perform CPR, we can be the first responders when every second counts. Let's also spread the word about the gadget AED. Speaking of gadgets, hindi lang mga gadget na cellphones, iPad, laptop, dahil ang katunayan po niyan ay gadget rin o napakahalagang gadget din ang AED sa pang-araw-araw na buhay natin. The more we talk about this, the more lives, the more quality of life that we could give to every Filipino that we can save. Imagine a community where everyone knows where to find help
and how to provide it. Sama-sama natin gagawin ito. We can build that vision and make a sustainable mission. Maraming salamat po sa inyong panunood, sa inyong suporta, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programang Usapang Puso sa Puso. Let's keep the momentum going, stay engaged, stay informed, and let's continue to empower each other to save lives. Well, until we meet again, take care and stay safe. Don't forget the automated external defibrillator or AED for all. It's a call to action. Muli, ito ba yung abang lingkod? Doc Hartob nagsasabing, take care of your hearts because it's important. I love you all. Bye.